So mga kaagre, so ito nga ngayon at patuloy tayo ngayon magpo-proning. Sa pagpo-proning naman natin ngayon, syempre lahat naman tayo mga magsasaka may kanya-kanyang pamamaraan. So magwa-Y proning po tayo ngayon. So bali kaninang umaga, nakapag-abono nga pala ako mga kaagre. So 28 days na itong ating talong. So ipo-proning natin to hanggang doon mga kaagre. Doon kasi na-proning ko na yung iba dyan. So bali ngayon hanggang doon naman tayo hanggang sa dulo doon hanggang doon tayo sa dulo. So ngayon papakita ko nga mga kaagre yung pagpo-proning ko nga. So ganito nga ang ganda ng ang tataba mga kaagre ng kanyang mga sanga sa ilalim mo. Ano, yan oh. Yan. So bali may mga natanggalan na nga po ako mga bulaklak. So ganito lang mga kaagre ang aking pag-proning. So bali ganun nga mga kaagre. So ganito nga ang pag-proning ko. So gugupitin natin, tatanggalin po natin itong mga sangas sa ilalim. Ayan. At ganito, linisin po natin yan. So bali ganun na siya. Hanggang ito dito. Mga kasing ito ng ano yan. At ganun din ito. Ayan, may natitira pa yan. So ito yung pinakaway niya. So bali tinanggal ko na dito yung kanyang bulaklak. So kaagre, ito yung pinakaway siya. So ganito na naman ang mangyayari sa kanya. So ganito nang magiging sistema ang magiging itsura niya. So bakit mga kaagre hindi mo pa pinutol yung mga dahon sa baba? So hindi po muna natin puputulin yan mga kaagre. Dahil nga sa gaganda naman ng lalapad oh. Dahil nga sa ito mga kaagre, itong dahon na to sa kinabukasan, pag sikat ng araw, siya po ang sasagap ng init. Dahil itong halaman po natin, pag sikat po ng araw sa umaga, ito po pag sila naiinitan, ito po ay parang pagkain na rin po nila yung init na kanilang masasagap. So bali, hintayin na lang po natin siya na mahinog o malanta dahil kusang matatanggal naman to. Ngayon, sa yung pag-iikot, pagsusurvey mo sa umaga at hapon, pag nakita mo na hinog na siya, na malapit na siyang matanggal, pwede mo na rin siyang tatanggalin. So bali ganun pa man mga kaagre. So ganito nga bakit mo pinutol nga naman yung mga dahon o mga sanga, sayang naman mamumunga pa yan. Yes mga kaagre, bali mamumunga pa po ito. Mamumunga pa siya. So balit ang kanyang bunga ay naka-deform na po siya. Baluktot at baluktot. Ayaw ng mga customer na kapag sila mamimili, baluktot po yung talong. Kaya mas gusto nila yung talagang diretso. So pagpatuloy natin mga kaagre. So ngayon, kaya po tayo nag-Y proning mga kaagre. Dahil nga po sa unang-una, di po ba nagbibigay tayo ng abono sa kanyang puno. So kapag tayo ang nagbibigay ng abono sa kanya, sa halip na kakain siya ng 100%, kung ito ang hindi natin tinanggal, mababawasan na po yung kanyang kakainin. Sa halip na sulo niya ang pagkain, magkakaroon po siya ng kaagaw dahil dito sa kanyang mga sanga. Sasabihin natin, kakain siya ng 100%. Ipapaano kung may sanga siyang 5 o kaya 4? O, di po ba? O, di syempre, sa bawat sanga na yan, halimbawa sasabihin natin kakain siya ng 20%. Kung 5 sila, di bawat isang puno sa kanila, isang sanga sa kanila, bali 20% lang makakain. Kung tinanggal natin, sulong-sulo po niya yung 100% na kanyang pagkain. So, nakapokus siya. Ito, dito, sulong-sulo niya ngayon. Dito siya ngayon magpupokus sa paglago, sa paglaki, sa paglapad niya hanggang sa siya ay mamunga ng maayos. Dahil dito nga, natanggal na natin. Kaya sulong-sulo niya na. Ganun din dito mga kaagre. Kita mo, lalago. Mga malalapad siya. Yan, tatanggalin na po natin yan mga yan. 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 So gunting ang ginagamit ko mga kaagre sa aking pagpuproning. Ayan. Lilinisin po natin yan. Tsaka itong mga maliliit sa kanyang mga, ayan. Dito na po tayo titigil. Ito na po ang tinatawag ko na sa pinakaway. Huwag na po natin to pakikialaman. Kasi nga kung saan yung Y, doon po yun ang unang
bulaklak at doon po siya ang unang mamumunga. Tulad nga po nito, dahil nga tinanggal ko na dito yung bulaklak. So bakit mo nga naman tinanggal yung bulaklak? Sayang naman. Opo mga kaagre, batang-bata pa siya. 28 days pa lang siya. Ngayon, kasi nga, dahil batang-bata pa siya, pag ito na bulaklak, ito ang paboritong sundutin ng mga kalaban natin, ng mga insekto. Yan ang gustong-gusto nila kasi mabango sa kanila yan eh. Matamis sa kanila yan. Kaya tatanggalin natin tong mga mga dahon o mga sanga at nang sa ganun, paano na lang kung mayroon siyang mga bakterya o mga insekto dito sa mga sanga na to. Ayan, tulad nga nito mga kaagre. Kung ito ang hindi natin tinanggal, paano na lang kung mayroon tong mga bakterya, may mga insekto na to? Hindi mahahawa lang sa pinaka puno niya at sa mga katabi niya. Di po ba? Ngayon, tinanggalan natin, itapon natin sa malayo, susunugin natin. Dito kung nandito yung mga insekto, di sana, hindi na siya makakahawa. Kaya tulad nito, ang ganda ng mga dahon niya. Di po ba? O, ayan. So, hanggang doon yan mga kaagre. Hanggang doon yan. Ano'y natin yan. Tulad nito, yan o. Ayan. Ang taba ng kanyang mga sanga. Di po ba? O, ayan o. Yan, tatanggalin na natin yan. Yan. Ito yung pinakaway niya, mga kaagre. Yan. Ito yung pinakaway niya. Kaya, hayaan na lang natin yan, mga kaagre. So, ganun nga, mga kaagre. So patuloy nga tayong pagpupruning dito. Ganun din dito, kaagre. Ayan. So, ganun lang. Kung anong ginawa natin sa una, ganun din. Lahat yan, mga kaagre. Yan tatawag na pruning. Ayan, nilinisin natin yan. Ito yung mga tumutubo sa bawang ng dahon na yan. Tatanggalin natin yan. So yan, ito yung pinakaway niya mga kaagre. Yan, ito yung pinakaway niya. Ano po ba? Ayan, yan tulad nito mga kaagre. Ano, meron na siyang bulaklak. Tatanggalin na natin yan. Ayan. So ganun yan, hanggang doon yan mga kaagre. So ayan o. Yan ang kanyang itsura ng mga kaagre. Ayan. Ito na yung pinakaway niya. Ayan. Ayan. Andun. Ayan. So, ayan mga kagro. Ayan. Ito na siya. Ito yung itsura niya. Ayan o. Diba? Malinis ng kanyang puno. Ito yung pinakaway niya. Ayan ang pinakaway niya. Ayan. Paki-comment na lang dyan kung ano man ang may advice nyo sa aking pagpupruning. At willing akong basahin yan at unawain kung ano man ang mas pinaka maganda. Siyempre, mas doon tayo sa kung saan tayo giginhawa. So, maraming salamat mga kaagre. God bless sa inyong lahat. Thank you.